May mga kwento talagang hindi mo makakalimutan. Mga alaala ng unang pag-ibig na kahit gaano katagal na, ramdam mo pa rin sa bawat tibok ng puso mo. Yung una mong minahal pero hindi naging iyo. Yung unang kuya na nagturo sa'yo kung paano magmahal, masaktan, at matutong bumitaw. Minsan kasi, hindi lahat ng pagmamahal kailangang may kasunod. Minsan, sapat na yung naramdaman mo. Kahit siya, hindi mo naman talaga nakuha. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Pero bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa channel na ito. I-share mo rin ang video kung nakarelate ka at i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong BL stories na tulad nito. At syempre, shoutout kay Sam Barreto mula sa Coronadal, South Cotabato. Maraming salamat sa walang sawang suporta at sa patuloy na pakikinig sa ating mga kwento. Tara, simulan na natin ang kwento. Kuya Will, malapit na ang high school graduation noon nang dumating sa school namin ang mga naghahanap ng scholars. Ako ang may pinakamataas na average sa klase, kaya kahit medyo nagdadalawang isip sila, isinama pa rin ako sa listahan. Siguro kasi akala nila may kaya kami dahil mestizo raw ako at laging maayos manamit. Pero ang totoo, simple lang talaga ang pamilya namin. Noong araw ng orientation, may isa akong napansin agad na hindi pamilyar na muka. Hindi naman siya yung tipong sobrang gwapo, pero may dating. Malinis siyang tignan, tahimik, at may lalim ang mga mata. Siya si Kuya Marco, isa sa mga scholar ng unang batch. Simula noon, tuwing may choir session, lagi kong napapansin ang boses niya. Malalim, yung tipo ng boses na dumadampi sa loob ng dibdib mo tuwing umaawit siya. Hindi kami madalas mag-usap, pero may kung anong kuryente tuwing nagkakatinginan kami. Hanggang isang hapon, bigla akong nakatanggap ng text. "Musta?" Hindi ko alam kung sino, kaya nag-reply ako, "Who you?" Walang reply. Ilang oras, ilang text pa, pero tahimik pa rin. Pagdating ng Sunday session, lumapit sa akin si Kuya Marco at tinapik ako sa balikat. "Uy, ako yung nag-text sa'yo." "Ha? Ikaw pala yun?" "Oo, huling load ko na kasi yun eh." "Grabe ka, binomba mo ako ng text, napatawa kami pareho. At doon, nagsimula ang pagiging malapit namin. Araw-araw kaming nagte-text. "Kumain ka na ba? Ingat sa uwi." Minsan simpleng mga tanong lang, pero lagi kong hinihintay. Sa bawat session, lagi niyang nilalagyan ng espasyo ang tabi niya para sa akin. Kapag may inuman, ako rin ang katabi niya. Ramdam ko yung init ng balat niya sa tuwing magdidikit ang braso namin, pati yung amoy ng pabango sa leeg niya kapag napapalapit ako. Minsan, kapag ngumiti siya, para bang may hinihila sa loob ko. Isang bagay na hindi ko pa kayang pangalanan noon. Hanggang dumating ang gabing yon, isang linggo bago magpasko. May inuman sa bahay ng isa naming kabatch. First time kong uminom. Maingat si Kuya Marco sa akin, lagi niyang tinitiyak na ayos lang ako. Pero nang medyo nahilo na ako, naging madaldal, palatawa, at medyo malambing. Nang matulog na ang lahat sa sala, tinawag niya ako, mahina lang, halos pabulong. "Dito ka na sa tabi ko." Nahiga ako sa tabi niya. Tahimik ang paligid, maliban sa mahihinang hinga ng iba. Bigla akong naramdaman ang mga daliri niyang dumampi sa braso ko. Tumigil ako. Mainit, mabagal, parang sinadya niyang iparamdam muna bago ipagpatuloy. Hindi ako gumalaw. Wala rin siyang sinabi. Hinayaan ko lang
hanggang sa maramdaman kong yumakap siya mula sa likod. Ramdam ko ang tibok ng puso niya sa likod ko. Mabilis, parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang tiyan ko. Bawat galaw ng kamay niya, may halong pag-aalangan, pero puno ng init. Lumingon ako, nagtagpo ang mga mata namin sa dilim. Walang salita, pero kusa akong yumakap pabalik. Hinaplos ko ang dibdib niyang matigas sa ilalim ng t-shirt niya hanggang sa maramdaman kong hinawakan niya ang kamay ko. Marahan, pero sigurado. Dahan-dahan niyang ginabayan pababa ang kamay ko. Mainit, mabigat. Buhay. Napasinghap ako at siya napangiti. Wala kaming sinabi. Hindi rin namin pinag-usapan. Pero buong gabi magkadikit lang kami. Magkahalo ang init, kaba at mga tanong na ayaw naming sagutin. Kinabukasan parang walang nangyari. Pero sa bawat sulyap niya, ramdam ko na pareho naming alam ang nangyari. Isang lihim na tanging kami lang ang saksi. Hanggang sa nag-text siya, "Joshua, sorry." "Bakit, kuya?" "Naging bad influence ako kagabi." Ngumiti lang ako habang nagtatype ng reply. "No worries, kuya. Okay lang yon." Pero sa loob ko, alam kong hindi lang okay yon. Dahil ang totoo, ginusto ko rin. Simula noon, mas naging malambing siya. Kapag nagte-text kami, may mga salitang dati niyang hindi sinasabi. "Ingat lagi ha baby bro. Miss ko na yung pakiramdam na nandyan ka sa tabi ko. Hindi na lang ako natutuwa, nagsisimula na akong mahulog. Hindi ko na alam kung kuya pa rin ang turing ko sa kanya." Nang muli kaming magkasama sa isang event, inakala kong iiwas na siya. Pero tinawag niya ako, katulad ng dati, "Dito ka na matulog sa tabi ko." At nang magkadikit na muli ang balat namin, wala nang pagpigil. Mas mahigpit ang mga yakap, mas matagal ang bawat halik sa leeg, sa pisngi, sa labi. Wala kaming sinabi, pero bawat haplos niya ay parang tanong. At bawat tugon ko, sagot. Sa gabing iyon, may nangyari sa amin. Ipinaubaya ko ang katawan at sarili ko sa kanya. Hanggang sa pareho kaming napagod. Hindi sa kalasingan, kundi sa bigat ng mga damdaming hindi namin masabi. Kinabukasan, nag-text siya. "Bitin ako kagabi, napangiti ako habang naglalakad papuntang paaralan." Bitin din ako, pero higit pa roon, nahulog na ako. Pagkatapos ng gabing yun, parang may nabago sa pagitan namin ni Kuya Marco. Wala kaming pinag-usapan tungkol sa nangyari. Pero sa bawat titig at ngiti, ramdam ko, pareho naming alam. Minsan, habang nasa choir session kami, nahuhuli kong nakatingin siya sa akin. Hindi yung simpleng tingin lang, yung tingin na parang hinahaplos ka kahit walang galaw. Kapag ngumingiti siya, bumibilis ang tibok ng puso ko. Kapag dumadaan siya sa likod ko, parang lumalakas ang hangin. Pero gaya ng lahat ng bagay na tahimik na nagsimula, tahimik din siyang nagsimulang magbago. Unti-unti kong napansin, minsan hindi na siya nagte-text ng good morning. Minsan ako na lang ang unang bumabati. Hanggang sa dumating sa puntong ako na lang ang naghihintay. Sa mga session, hindi na ako ang katabi niya. Hindi na rin ako ang unang kinakausap. Parang unti-unti akong nagiging anino. Nandyan pa rin pero hindi na napapansin. Tinanggap ko kahit masakit. Sabi ko sa sarili ko, baka busy lang siya. Pero sa bawat katahimikan, unti-unti ring humina yung sigla ko. Yung mga gabing dati, puno ng tawanan at kwentuhan, napalitan ng mga gabing tahimik at mabigat. Hanggang isang araw, nagkaroon ng outreach program ang foundation. Sabi ni ate, sumabay daw ako kay Kuya Marco. Tahimik ang biyahe namin sa motor. Malamig ang hangin, pero mas malamig siya. Wala na yung mga biro,
yung mga lambing, yung Kuya Marco na dati kong kilala. Gusto kong tanungin kung may nagawa ba akong mali, pero pinili kong manahimik. Ayokong mas maramdaman na lumayo siya. Pag-uwi ko, ako na lang mag-isa. Tahimik ang bahay at tahimik din ang puso ko. Habang lumilipas ang mga araw, tuluyan nang nawala yung dati naming koneksyon hanggang sa isang salo-salo. Doon ko nalaman ang dahilan, si Marian. Siya yung ultimate crush ko noon pa man. Matangkad, maganda, mabait. Sa mga nakaraang linggo, napansin kong laging may note sa signature niya sa group message, "My love." Isang gabi, habang maingay ang tugtugan, narinig kong tinawag niya si Kuya Marco. "My love, halika dito." Parang may bumagsak sa loob ko. Pinilit kong ngumiti, nagbiro pa ako. "Uy, ikaw pala si my love ni Kuya Marco, ha?" Nagulat siya. "Narinig mo? Huwag kang maingay, ha, please." Ngumiti lang ako, pero sa loob ko, parang may nabasag na hindi ko na kayang ayusin. Mula noon, bawat linggo, pinipilit kong magmukhang okay. Kapag magkatabi sila sa session, ngumiti ako. Kapag nagtatawanan sila, sumabay ako. Pero sa bawat ngiti, may kirot. Gabi-gabi, binabalikan ko sa isip yung mga sandali naming dalawa. Yung mga titig, yung mga yakap, yung mga bulong na walang kasiguraduhan. Hanggang sa tuluyan ko na lang tinanggap, baka ako lang talaga ang nahulog. Dumaan ang mga araw at buwan. Nakapagtapos ako ng kolehiyo at habang lumalayo ang panahon, unti-unting humupa ang sakit. Hindi ko na hinanap yung mga good morning, yung mga tawag niya sa gabi, o yung mga yakap. Pero minsan, kapag nadadaan ako sa lugar kung saan kami unang nagkakilala, parang naririnig ko pa rin yung boses niyang malalim sa choir, yung ngiti niya, at kung paano niya binabanggit ang pangalan ko sa pagitan ng tawa. Hanggang isang araw nakatanggap ako ng mensahe. "Joshua, sana makapunta ka sa kasal namin ni Marian. Gusto kong nandun ka." Pagkatapos kong mabasa, parang huminto ang oras. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o ngingiti. Pero sa huli, ngumiti ako. Dahil sa totoo lang, masaya ako para sa kanila. Sa araw ng kasal, maaliwalas ang langit. Ang ganda ni Marian sa puting gown at si Kuya Marco, pareho pa rin ng ngiti na unang nagpahulog sa akin noon. Habang naglalakad sila papunta sa altar, nakatayo ako bilang isa sa mga abay, tahimik lang, pero puno ng alaala. At nang ngumiti siya sa akin, saglit lang yon, pero sapat para maramdaman kong kaya ko nang bitawan ng lahat. Hindi na ako yung batang umasa. Ako na yung lalaking natutong magmahal nang walang hinihinging kapalit. Ngayon, 2 na ang anak nila. Ako ang ninong ng panganay. Tuwing may family gathering, nagkikita pa rin kami. Minsan, nagtatagpo ang mga mata namin. May ngiti, may lambing, pero wala ng sakit. At kapag nakikita ko siyang karga ang anak nila, hindi ko maiwasang maalala yung mga gabi ng kabataan namin. Yung mga lihim, mga halik, at mga yakap na nanatiling sa amin lang. At kahit maraming taon na ang lumipas, hindi ko pa rin nakakalimutan. Siya ang unang lalaking nagpatibok ng puso ko at ang unang nagturo sa akin kung gaano kasaya at kasakit ang magmahal ng totoo. Wow, Joshua, ang lalim ng kwento mo. Alam mo, habang binabasa ko to, parang nakita ko yung sarili kong version ng kabataan. Yung panahon na hindi pa natin alam kung ano ba talaga tong nararamdaman natin. Yung mga sandaling puno ng init, kaba, at tanong na walang kasagutan. Si Kuya Marco, malinaw na nagkaroon din siya ng feelings para sa'yo. Pero siguro, takot lang siyang harapin, takot sa mundo, sa judgment, o baka sa sarili niyang kalituhan. At ikaw, Joshua, naging saksi ka ng paghahanap niya sa sarili niyang katotohanan.
kahit ikaw ang nasaktan sa proseso. Joshua, ang tapang mo, hindi madaling magmahal ng tahimik, mas lalo ng bitawan ng taong unang nagpasaya sa puso mo. Pero tingnan mo kung nasaan ka na ngayon, matibay, buong buo, at may kapayapaan. Ang unang pag-ibig mo ay hindi naging ending mo. At yan ang maganda sa'yo, natutunan mong magmahal ng walang kapalit kahit masakit. Yan ang tunay na pagmamahal. Huwag mong kalimutan na deserve mo ring mahanap ang taong mamahalin ka ng buong buo, ng walang takot, at ng walang pagtago. Darating din yan. Sa mga nakikinig, tandaan natin to, hindi lahat ng unang pagmamahal ay para sa atin. Minsan, sila'y dumaan lang para turuan tayong magmahal. At mas mahalaga, para turuan tayong magpatawad at magpatuloy. Ang pag-ibig na totoo ay hindi sumusukat sa kung gaano katagal, kundi sa kung ano ang naiwanan nito sa puso mo. Strength, growth, at kapag ready ka na, kapayapaan. Mga ka-desires, ano ang masasabi niyo sa kwento ni Joshua? May na-experience na ba kayong katulad nito? Yung nagmahal kayo ng tahimik o kayo naman yung hindi nakakasiguro sa nararamdaman? Ano ang maipapayo niyo sa kanya? Share your thoughts sa comment section. At kung napakinggan mo tong kwento at may sarili ka ring confession or love story na gusto mong ibahagi, i-message mo lang ako. Baka ikaw naman ang feature natin next time. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell para updated ka sa mga bagong BL stories hanggang sa susunod na kwento, mga kaibigan. This is Kuya Will, reminding you, ang pag-ibig ay hindi laging happy ending, pero ito'y laging worth it. Padayon, mahal ko kayo.